Good morning everyone! For today's video, i-share ko sa inyo yung napakalaking shawarma. Naku, ito po ay dito lamang yan sa may airport road. Nakita namin yan nung kami ay pumunta dito sa office ng aking madam para kunin yung aking Emirates ID. Hindi naman kami nag-order niyan kasi ang laki-laki. Bali, nakita ko lang na gumagawa sila niyan at sinabi ko, tinanong ko kung pwede ko siyang i-vlog. Sabi naman nung boss niya ay pwede naman daw. Kasi nga naaliw ako, sobrang laki ng shawarma nila. Tapos hindi naman pwedeng kumain dyan kasi nung time na yun is Ramadan and guess what? Birthday ko nung araw na yan. Sadya nga lamang napakarami talaga ng aming ginawa at super busy kami kaya naipon yung aking mga videos. Pero sabi ko nga, oras na magka-time ako ay hindi pa pwedeng hindi ko i-share sa inyo yan. Ito nga po pala yung mga shawarma dito. At bago pa lang sila nag-uumpisa, pagkatapos nga niyang balutin yun ay ilalagay din niya doon sa initan. At eto naman yung order namin. Natutuwa naman ako kasi yung may-ari ay in-invite kami kung pwede daw sa susunod ay i-vlog ko ng buo yung kanilang shop. Kaya lamang nung time na yun talagang nagmamadali kami. Kailangan ko na kasing bumalik doon sa salon. At ayun nga, at binaligtad niya ulit. Sobrang laki talaga. Imaginein mo, 18 dirhams lang po yun. Ay, hindi lang para sa magjowa, pang sports pa, pang pamilya pa. At dito naman sa labas, naku talagang kahit hindi ka nagugutom, maiengganyo ka talaga na kumain sa kanila kasi napaka-presko. Kahit summer na ngayon, kasi naman ang ganda, diba? Ambience pa lang, panalo na. Pagdating ko naman sa salon, naku, natuwa naman ako dito sa aking dalawang kasama kasi meron akong regalo mula sa kanila. E tingnan nyo naman talaga super haggard ng inyong salonista dahil ikot nga ako ng ikot sa dami ng aking ginagawa at napag-utusan pa nga ako mag-ikot dito sa mga bilihan ng mga oil heater. At ito naman yung blouse na regalo sa akin ni Sano. O diba ang ganda-ganda? Sabi ko nga sa kanila hindi naman na kailangan pang mag-abala sila pero natuwa naman ako dahil pagdating nga dito ayan ang kanilang inabot sa akin at sobrang gutom nga din ako at hindi namin talaga makain ito sa labas kaya dito ko na kinain itong shawarma na in-order namin. Akala ko nga ay walang ganap ngayon dito sa aking birthday kaya lang nung paggabi na ay nagulat na lang ako at may biglang dumating para i-deliver yung cake na binili naman ng aking boss. Talagang may pasurpresa pa si madam at eto naman si Sano ay eto nagbi-video na rin siya. Samantalang punong abala talaga yung aking madam sa paglalagay ng mga candles. Talagang siya ang nag-ready niyan lahat. At ang nakakatuwa dyan, magkasunod pala kami ng birthday. 27 ako ng March at siya naman ay 28. Pero nagtaka siya dahil doon sa aking birth certificate ay April 2, 1975. Ay alam mo naman, yung mga matatanda sa una noon ay hirap na hirap sila na magpa-register. Kaya naman nagkaroon ng pagkakamali dun sa aking birth certificate. Kaya lang, wala na tayong magagawa. Ando na yun. Kaya nung kumuha ko ng mga documents ko, ayun na rin ang sinunod ko. Pero habang buhay ko na isa-celebrate yung aking March 27 kasi dun naman talaga ako pinanganak yung araw na yun. Eto nga, tinawag na ako ni madam at pinaupo ako dito at tinawag ko naman itong aming baby. Yan ang baby ng aming madam. Talaga naman, magkamukha po sila. Eka ako nga, siya ang mag-blow ng candle ko. Pero ako ang mag-wish para sa sarili ko. Katulong din ng aking madam, si Divya, sa pagre-ready ng mga kandila dito. Napasama na rin yung anak ng iba naming client dito at naki-celebrate na rin sa aking birthday ngayong araw na ito. Sa totoo lang, hindi na kasi ako naghahanda during my birthdays kasi hindi naman na ako bumabata. Okay na sa akin yung nagsasalo-salo kami ng buong pamilya. Bonus na lang kung hinahandaan ka ng ibang tao. At sa araw na ito, ang ganda-ganda ng gift na natanggap ko. Dahil ngayong araw na ito, na-receive ko yung aking Emirates ID. Ibig sabihin yan, 2 taon na naman ako na malayang makakapagtrabaho dito sa UAE. Sobrang galing lang talaga ng plano ni Papa God kasi binibigay niya on time yung mga hinihiling namin at ipinagpapanata gabi-gabi. At napakarami niyang tao o anghel na pinabababa mula sa langit para tulungan kami na makaahon sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin sa buhay ngayon. Ay masasabi kong nakaka 1/4 na kami ng pagbangon. Kaya naman sana ay tuloy-tuloy na ito. Ibalik nga tayo dito sa ating birthday celebration. Nakakatuwa nga itong si Mustafa. Ito yung anak naman ng madam ko na isa. Bale, dalawa sila, twins. O, diba? Dalawa nga, diba? So, twins yung mga anak ni madam at
Si Mustafa nga yung isa, babae lalaki yun. Sobrang nakakatuwa lang kasi parang sila talaga yung nag-e-enjoy dito sa ating birthday handaan. Small celebration pero sobrang busog na busog ang puso ko. At ayun nga, pagkatapos nila ang kantahan ng birthday song ay nag-blow na ako ng candle. Sabay nun, ang pag-usal ko ng panalangin at wish na sana ay maging maayos na lahat. Tuloy-tuloy na ang pagbangon at kung sakaling susubuking muli, bigyan pa ako ng mas matatag na pananampalataya para malagpasan ko ulit ang lahat ng pagsubok na binibigay niya sa amin. Sabi ko nga po, nitong mga nakaraan, mula pa nung isang taon, hanggang nitong pagpasok ng bagong taong 2025, kung may contest ng paramihan ng pagsubok at may higit pa sa salitang champion, naku, yun po kami. Pero dahil nanalig kami sa Ama at lahat ng pagsubok na dinaanan namin, binigay na namin sa Kanya. Pinanalangin at pinagkatiwala na ang lahat ng ito ay may katapusan at may ibibigay siya na mas magandang kapalit. At ang lahat ng pagsubok na yan, may purpose yan. Hindi ba ako nahirapan? Naku, nahirapan po. Gumigiba din yung puso ko. Bumibigay din talaga. Pero at the end of the day, pag nagpipray na kami buong pamilya, at nandyan na ulit yung gabay ng Ama, bangon ulit. May nakapagsabi nga sa akin, sa mga video ko daw, mukhang hindi naman ako problemado. Pag ikaw nandyan sa napakalaking pagsubok, maraming nag-aabang sa social media. Laban ulit. Sabi nga nila, pwedeng mapagod, pero hindi pwedeng sumuko. Bakit naman ako susuko? Ang Diyos nga, hindi ako sinukuan eh. Ako pa ang susuko. Yung iba nga, sinusubok, walang kasamang pamilya, pero nakakalagpas. Ako pa kaya, nakasama ko yung mga anak ko, at syempre, nandyan yung asawa ko. Sabay-sabay man, sunod-sunod man na ibinigay sa akin ng Diyos ang pagsubok, okay lang. Kasi sunod-sunod din naman yung biyaya na ibibigay niya sa akin pagkatapos nito. Buo ang tiwala ko na lahat ng ito ibinigay niya sa akin dahil may inihahanda siya na mas magandang plano para sa amin. Hala, bakit naman naiiyak? Pero sa birthday kong ito ay gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tao na tumulong sa amin at tumutulong pa rin hanggang ngayon hanggang sa kami ay makatawid dito sa dagat na aming tinawiran. Mga taong hindi sumuko para kami ay alalayan. Salamat ng marami! Makakabawi din kami sa inyo at kung hindi man ako makabawi, lagi kong pinagpipray. Bahala ng Ama na bumawi sa inyo. Pero isa lang ang sigurado ko, once na binigyan na sa akin ng Ama ang biyayang bigay niya sa akin, lahat kayo, babalikan ko. Hala, bakit naman may pagbabanta? Babalikan ng tulong at biyaya. Ang mga simpleng salita na encouragement ay sobrang nakakapagpaboost ng tiwala sa sarili. Yung simpleng sasabihin sa'yo na kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba ang susuko? Ang tibay mo kaya? Huwag kang susuko, andyan yung mga anak mo. Laban lang, darating din yung para sa'yo. Mga taong hindi magdadalawang isip na magbenta ng gamit nila o magsangla ng gamit nila para lang matulungan ka. Oo nga't babayaran mo din, pero walang katumbas na halaga yung ginawa ng ibang tao para sa iyo, para lang matulungan ka na maiahon sa kinasasadlakan mo. Kaya sa inyo, maraming salamat. O paano, nagkaiyakan na tayo? O paano, maraming salamat sa pagsama sa aking birthday celebration. Kaya lang for today's video, maraming salamat hanggang sa muli and God bless us all.